Balisa at walang tigil sa pag-iyak ng aming datnan ang ina ni General Irabon. May mga nakaaway raw sa Surigao si General, kaya umuwi na lang ito dito sa Aklan. Sumakay raw ito ng barko mula sa Surigao pero hindi na ito nakarating ng Aklan. May mga nakakagulat na mga chat si General sa atin nito. Kapag may nangyari sa akin, kay ma'am ka maghanap. Alam ni Uncle Rolly yung contact niya. Kasabay ko yung pamilya, may balak sila sa akin. Ito raw ang huling mensahe ni General sa kanyang ate habang nakasakay sa barkong biyaheng Surigao to Cebu. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang mga taong nakasabay niya sa barko? Labis-labis na ang pag-aalala ngayon ng pamilya ni Jenry Irabon na umuwi galing sa may Siargao papunta dito sa Aklan. Pero makalipas ang maraming araw ay hindi pa rin ito nakarating dito sa kanyang mga kapamilya. Ang nakakatakot na revelasyon ng kanyang mga kapamilya ay meron daw itong nakaaway sa trabaho itong si Mr. Irabon at ito ang dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho at nung naging kaaway. At matapos yun ay nagdesisyon nga na umuwi dito sa probinsya ng Aklan. Ayon dito sa nakapanayam namin na kanyang bayaw ay may huli pa raw mensahe sa kanyang kapatid o ate na babae dito sa Aklan na ang sinabi ni Mr. Irabon ay nakasakay niya sa isang barko ang kanyang mga pamilya ng kanyang nakaaway sa trabaho at yun na lang ang last na mensahe na kanyang natanggap. Narito ang bahagi ng ating mga panayam. Sa huling chat sa kanila ni General, sinabi nito na nakasabay niya sa barko ang pamilya ng kanyang nakaaway. Basta nag-chat imaw nga pagsakay ng barko na kasakay na kuno pamilya sa anang kontra. Dito sa likuran may kita natin yung kanyang nanay na umiiyak at patuloy naghihintay ng update. Sinubukan na rin ng PV News Team, RMN DYKR Team at GMA News Kalibo na alamin ang iba pang mga possible na mga detalye sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na sa Philippine Coast Guard. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng pakikipag-usap ni Radyoman Ernie David Sambuang ng RMN DYKR sa taga-Philippine Coast Guard sa Surigao. Sa pagtutulungan ng GMA Kalibo, RMN DYKR Kalibo at PV News Team, nakontak namin ang Coast Guard sa Surigao. Ay sir, kapag sir, Tuesday sir no? Oo, Tuesday ng gabi na sumakay sila. And then, anong barko at ilang oras ang biyahe papuntang Cebu, sir? Ay sir, tama sir. Ay sir, mag-feedback lang kami sir. I-verify muna namin sir. Sige, sir. Ano, sir? Kukontak kami ulit or kayo na mag-contact sa number nito, sir? Ay sir, balik kami nila magtawag sa iyo sir pag ma-verify na namin sir. Sir, sige po, sir. Basta Tuesday ng umaga or gabi o madaling araw, basta may biyahe dyan, sir. Sir, pakicheck lang, sir, ha? Taga-Aklan yung missing person na yan. Andito kasi kami sa bahay ng nanay niya at yung kapatid niya na talagang abalang-abala ngayon o alang-alala by the way yung nanay niya kung bakit di pa nakauwi hanggang ngayon. At hindi na mag-contact yung cellphone niya. Ay sir, pwede malaman sir ilang taon sir? Yung 26. 26 years old. Yes sir, oo. Ay sir, magtawag lang Tina kami. Makato. Yung address niya, sir, is from Barangay Tina, Makato, Aklan. Barangay Tina, Makato, Aklan. Ato Aklan. Ay sir, kapag sir. Sige, sir. Sige, hintayin namin, sir, ha? At asahan po namin, sir, sa inyo po dyan sa Philippine Coast Guard, Surigao del Norte, sir. Ay sir, kapag sir. Salamat sir. Magtawag kami ulit sir. Maraming salamat, sir, and good morning po from RMN Kalibo, PB News Online ng Aklan, and GMA Kalibo, sir. Ay sir, salamat sir. Salamat sir. Good morning sir. Sige po, sir. Maraming salamat and good morning po. Good morning, Radyoman Ernest. Sino yun, Radyoman Ernest? Coast Guard ng Surigao del Norte na tinawagan namin ni Radyoman Jeffrey. Oo, yun ang nangkad para bigay lang sila sa atin ng update after para na-verify nila. ma-verify nila kung nakasakay talaga ng barko, Depende no? pala sa barko ang
Pag mabilis, depende 6 to 8 hours ang biyahe. Mula Siargao to Siargao to Cebu, Cebu. Then Cebu to Iloilo. Iloilo na. Parang 4 to 5 din siguro hours. So after mga ilang oras bago makarating dito sa Aklan. Aklan. Sobra. Ang mataas na ay kuan ng 24 hours makarating man dito na. 40 or higit. 1 to 2 days siguro. Makalipas ang ilang oras ay tumawag na ang contact mula sa Philippine Coast Guard sa Surigao. Sir? Yun sir, na-confirm namin yung yung missing person na nandito sa manifest namin. Yes, sir. Ngayon sir, ang feedback din sa amin doon sa unit namin dito sa Surigao City kung saan mismo siya sumakay, Oo. yung bali sir, ang monitoring namin is yun nga yung pagsakay, kung ilan ang pasahero ang nakasakay doon sa barko. Yes, sir. Sir, ang monitoring namin sir hanggang doon ng sir na nakasakay tapos naka-depart sir. Okay. Ang pagdating sa port of destinations niyan sir, Wala na. hindi na namin yan minomonitor, regardless lang sir kung meron mga Incident. untoward mga insidente sir, Yes, like sir. info na habang nasa laot pa yung barko. Siraan. Doon na yun sir na kailangan yung mga passenger is mabilang. Doon na yun lalabas kung ma-confirm na kung ilan yung nakalabas na safety. The only na makabigay siguro ng info yan, sir, yung shipping lines na yung barko talaga na kung pag-depart nila doon sa departure area ng Cebu, alam nila kung lahat na passenger na nakamanipisto, inakababa lahat, sir. Yes sir, yan ang pwede namin possible na talagang mai-recommend din namin sir na makipag-coordinate na lang sir doon sa shipping. Sana, sir, no? Pero wala kasi kaming... Wala, hindi din namin alam, sir, kung anong klaseng barko yan, sir. Baka pwede mo kami mabigyan ng info at baka sakali po, sir, may number po kayo, sir. Ano po, sir? Hininga na namin si sir, sa unit namin dito, ang sa kanila, bali parang branch lang sila sir ng dito, pero pwede nating hingian din siguro sir na sir. Sige po, sir. Oo. Para ibigay din namin sa inyo sir. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir, sa ulit, sir, ha? Number nila sir no, para Sige po, sir. contact na lang sir. Okay po. Sige, sir. Antay kami ulit, sir. Antay kami ulit po, sir. Maraming salamat po ulit. Para lubos na maunawaan kung ano nga ba ang nangyari sa Surigao kay General bago pa man ito naiulat na nawawala, ay minasbuti naming kausapin ang kanyang tiyahin. Nung Martes po kasi, nagsabi siya na uuwi siya. Kaya pinadalhan siya ng kapatid niya ng 5K ng umaga. Tapos nung pagdating ng alas 2, nagsabi naman siya na nasa Surigao Port na daw siya. Kaya lang yung na-delay daw siya. Kaya alas 7 siya nakasakay. Ng gabi. Oo. Tapos nag-send pa siya ng ticket sa kapatid niya. Ng ticket. Tapos nagsabi siya na nandun na daw siya sa barko. Tapos nung nakatulog na kasi yung ate niya na to. Pero nakachat pa siya sa ate niya ng 9:28 ng Martes na yun. Na yun nga yung chat niya na pag anong mangyari sa kanya, hanapin namin yun ang kontakin namin yung si ma'am niya. Hingi daw kami ng number kay Rolly. Tapos yun ang kontakin namin yung si ma'am niya. Yung amo niya po ba ito? Bali, engineer daw yun nila kasi nakausap ko na rin yung si ma'am nila na sinasabi niya. Nakausap ko na rin kasi yung last niya na open, bali Miyerkules na ng 1 AM. Yun ang last niya na tapos simula nun hindi na siya naka-open hanggang ngayon. Okay. Balikan natin itong ang sabi niya, ang chat niya sa kapatid niya ay mayroon na nakasakay siya sa barko mula sa Surigao to Cebu. Opo. Okay, tapos may chat daw Tapos may na chat siya na kung anong mangyari sa kanya, yung kontakin namin yung si ma'am niya kasi may alam niya kasabay daw niya yung pamilya ng na hindi naman niya kasi kung kaninong pamilya yung nakasabay niya. Basta Basta doon nakalagay pamilya ng nakaaway niya po. medyo parang ganun din siguro. Hindi nakalagay. Hindi nakalagay basta yung niya.
kasabay ko yung pamilya, may balak sila sa akin. Kaya kung anong mangyari sa kanya, yung si ma'am niya ang hanapin. Oo, Contact nyo na. nakontak namin yung ma'am na sinasabi niya kasi yun ang engineer nila. May alam ba siya? So ano ang sinabi sa inyo? Anong pinaliwanag po sa inyo? Yung sabi nung engineer, kasi wala naman, kung pamilya daw ng nakaaway niya, wala namang pamilya yung nakaaway niya na taga Maynila. At nandun daw sa Siargao yung nakaaway niya. Yun ang sabi nung engineer. So hindi taga doon yung pamilya, bali taga Manila yun. Bali taga Manila daw yung nakaaway niya. So wala yung pamilya doon. Wala daw, sabi So, ng hindi yun. engineer. Baka hindi pamilya. Hindi naman sure kung kapamilya yon. Oo, hindi Last sure. na contact sa inyo po ni General, kailan yon? Ano? 9 o'clock na yan. Oo, nung Martes, July 14 ng 9:28 PM. So, hindi na kayo nag-communicate ulit sa kanya yung number na yan, yung number ni General. Hindi na kasi nabasa nung kapatid niya 5 AM na ng Miyerkules. Miyerkules. Oo, hindi na siya makontak, hindi na rin siya nag-o-open. Yung 2 o'clock ng Miyerkules ng hapon, parang nakontak pa ata nyo. Webes na, kahapon. Kahapon na, sir. Nakontak. Nagring pang yung cellphone. Opo, nagring pa ng 3 beses. Nagring, Oh, sinagot. hindi. Yung pinakalas na ring, bali parang pinatay na lang. Wala na. Wala na. Doon na kayo nag-isip na parang May nangyari. may nangyari. Opo, yun na. Habang nagbabiyahe. Kailan po nga yun yung Yung, huling contact? Hapon. balik kahapon ng alas Kahapon. 2. Pero Miyerkules hindi nyo na makontak. Hindi na, sir. Martes, Merkulis, Martes Huwebes. yung huling nakausap nyo pa Oh, siya. Martes ng 9:28 Ng ng gabi. gabi. Okay. May text Yun siya ang ngayon. last niya na text sa kapatid niya chat sa kapatid niya na yun nga. Nakasakay na siya. Oo, nakasakay na siya. Nakaalis na ba yung barko? Hindi pa. Nakaalis na rin siguro, sir, kasi Basta nasa barko na siya. 7 kasi umalis yung 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 barko. barko ng gabi. So mga Oo. 10 hours daw yan sabi nung Coast Guard doon. So dapat mga kinabukasan nandito na yun, Miyerkules. Opo, dapat Nasa Miyerkules Cebu na. nasa Cebu na siya ng Oo, umaga. Tapos dapat Tapos Cebu to Iloilo, Iloilo. 8 hours daw eh. Webes Oo. dapat nandun na. Mm-mm. At ibig Iloilo to sabihin Cebu. kahapon nandito na dapat sa Aklan. Dapat nandito na siya sa Nandito na, Aklan. oo. Iloilo to Aklan. Oo. Pero hindi Wala. nakarating. Hindi siya nakarating hanggang ngayon. Palagay nyo may nangyari sa kanya, parang ganon. Isip nyo magpamilya. Siguro, sir, kasi doon kami kasi kumukuha ng sa chat, sa last chat niya eh. Oo, na Oo. kung may mangyari, hanapin Oo, na kung may mangyari, yun ang hanapin namin. si ma'am. Ano ba talaga ang pinag-awayan nila ng kanyang katrabaho po? Yun din, sir. Naikwento ni ma'am sa inyo? Hindi. Ang alam lang namin, mga lasing lang kasi, kaya pero hindi nila dinitalye kung ano talaga yung pinag-awayan. Oo. At totoo po na pareho silang tinanggal ng kumpanya nung nakaaway niya at itong kapamilya ninyo po. Sabi nila na parehas na tinanggal. So kung magkaganon, baka hindi kaya po na sinundo rin ng kanyang mga kapamilya itong natanggal na empleyado. 'Di ba katulad sa inyo, nag-message yung kapamilya ninyo, pinadalhan ninyo ng pamasahe, Opo. 'di ba? Apo. O baka yung paano niya nasabi na dito sa barko rin kasama ko rin yung pamilya nila, may balak sila sa akin. Yun nga din, sir, ang hindi namin masagot kasi hindi kasi nasagot nung kapatid niya dahil kung hindi sana siya nakatulog at nabasa niya yun, napalo up sana si Yingying kung Ano talaga? kaninong pamilya yung nakasabay niya Oo. Kung yun ba ay pamilya ng nakalaban niya or ano, di ba? or kung kaninong pamilya. Yun ang Maraming ano, palaisipan pa rin, lalo pat yun ang last na message niya na kung may mangyari sa kanya, hanapin si ma'am at si Sir Rolly na yun. Opo, yun po ang malaking palaisipan. Binata pa ito si Henry. Opo, sir, binata. Binata, bali ano pagkakilala niyo sa kanya? Mabait yan siya, sir. Basta hindi siya nakakainom. Kainom. Opo. Pag nakainom ho, anong nangyayari po? Yung parang mga ordinaryong manginginom lang din na Hindi naman nagwawala po. hindi or ano? naman, Oo. hindi naman. Baka nagkainitan lang sa Oo, kung parang ano. ganun lang din siguro. Okay.
nandito ngayon ang GMA Kalibo, RMNDYK, RTV News. Ipopost namin sa social media namin yung larawan at yung panawagan. Ano ang panawagan ninyo sa mga posibleng nakakita sa kanya or makakita pa? Nananawagan po ako sa pinsan kong si Jenry Erabon kung halimbawa na nakikita mo kami or naririnig mo yung panawagan namin, kung pwede magkontak ka sa amin. At sa mga tao pong nakakakita sa kanya or makilala siya, pwede naman po sigurong naman sa kanya na kung pwede magkontak siya sa amin. Kung sino pa yung mga nakakakilala sa kanya. Kasi marami na rin po kaming post. Opo, nakita namin yan. Ano? Ngayon ma'am, anong ginawa nyo? Dito kayo ngayon sa Kalibo, anong ginawa nyong mga kaugnay dito sa pagkawala ng Bali na kaninang umaga po nagba-blatter muna kami sa police station ng Makato. Bali na binigyan na rin kami ng blatter. Tapos bali pinasa namin yun doon sa sa Cebu, sa taga sa amin din, para pinakiusapan namin na kung pwede niyang puntahan yung Cebu Port para ma-check niya yung CCTV, kasi yun lang daw yung hinihingi, yung blatter ng pulis para pwede pwede ma-check yung CCTV. Yun. So para makita natin kung mula sa Surigao to going to Cebu, nakababa siya ng barko. Opo. Sa port makita yung may mga CCTV, no? Opo. Okay, oo. Hintayin lang muna natin kung ano ba talaga, no? Sana walang nangyaring masama. Yun nga sir, yung pinapanalangin namin na sana okay siya at makauwi siya dito. Paano ito nangyari na napadpad siya doon sa sa Siargao siya nag-work? Bali may taga-amin kasi sir na kontraktor ng pintor. Dinala sila doon. Nung una marami silang taga-Tina na nakapunta doon. Kaya lang nung December kasi nag-uwian na rin sila. Hindi na bumalik yung iba kasi mahirap daw. Doon sa Bali Isla kasi yun. Mahirap daw doon. Oo, at kung trabaho lang din naman, marami naman dito. Siya lang yun ang bumalik. Bali dalawa silang magpinsan. Tapos yung pinsan niya nakabalik na nung April. Bali siya na lang mag-isa doon ang naiwan na taga-Tina. Taga-Tina, Makato. Ilang taon na siya doon, pabalik-balik? Wala pa rin naman. Ilang taon ba yun? Taon na po ba? O ano? Taon na rin? Months pa lang? Opo. Pero sa ilang months na yan, nakabakasyon na rin siya dito? Nung December, nakauwi siya dito. Tapos bumalik siya ng January, February, March, April, January May, 5. July. So 6 months. Opo, January Ngayon, 5. yan ang nangyari. Opo, yun ang nangyari. Tapos pinadalhan namin para makauwi. Pinadalhan ng Pamasahe. Ang ini-expect kasi namin pagdating ng Miyerkules, Dito na. hindi, tatawag siya sa atin niya kasi yung kulang pa yung 5K na yun. Oo. Bali yung pangdagdag ng pamasahe niya, nandito pa kay atin niya. Kaya yun. Baka kinulang siya. Kaso dapat tatawag siya eh. Yun nga sir, ang inaano namin na kung kinulang siya, Dapat tumawag. o may usapan naman sila ni ate na natatawag na kukontak siya pagdating ng Miyerkules para maipadala sa kanya yung yung 2K na pangdagdag Oo. So hindi talaga nakaparamdam po. Hindi talaga hanggang ngayon. Alam na ng nanay niya yung nangyari. Oo sir, iyak kasi may sakit din yun. Ano yun? Pero ngayon ay nakipag-coordinate na ang RMNDYKR Kalibo sa Coast Guard Cebu. Siguro i-discuss ni Radyoman Jeff para malaman. So yun, ayon doon sa last na mensahe ng nawawala na si Mr. Erabon ay kung anong mangyari sa kanya at hindi siya makarating siguro dito sa amin, ay tawagan daw yung engineer nila, si Ma'am.